Alam po ninyo kabayan, sa ngayon maraming mga kababayan natin ang nahihilig sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng saging. At sa ilang ahensya ng pamahalaan, isinusulong po ang lakatan at saba. Dahilan nila'y ang mga ito ay may malaking pamilihan sa loob at labas ng Pilipinas. At ang saba kahit nasa ibang bansa ay maaaring magkaroon ng malaking pamilihan kabayan. Ang saba ay gamit sa produksyon ng mga sitsirya at nailuluwas. Ano yung ginagawa ninyo? Lilipat namin yung galing sa seed box, ilipat namin individual namin. Ganon. Anong klaseng saging ito? Lakatan po. Lakatan. Okay. Ang lakatan, latundan, saba, at iba't ibang mga saging pare-pareho ang ugali? Hindi naman may kaiba. May pagkakaiba? Konti. Okay. Pasento tayo kunyari sa lakatan. Ang lakatan, pantable. Yes. Ang latundan, pantable. Po. Ang saba? Pambenta. Okay. Tatawa na ka ni Anet. Ruth, itong ating mga itinatanim na ito, galing lahat ito sa laboratorio. Opo. Itong mga ililipat, mga ilang araw ito? 1 week and 3 days. Ito, 1 week and 3 days. At sa palagay mo, tutubo na ito na kagaya ng mga nakikita natin dito. Ito, no? Yes, okay na to, no? Opo. Buhay na lahat yan? Opo. Hindi na mamamatayan? Hindi na. At saka itong nasa likod natin? Ayun, hindi na mamamatay. Okay na yan. Pag nilipat ba, mayroon bang mga requirements pagka inilipat ito para hindi mamatay at makasiguro ka na tutubo ng maganda? Yes. Anong gagawin ko? You have to add fertilizer at maintain fungicide. Ito, kailangan pa rin ng fungicide. Opo. Kailan natin pwedeng itanim ito? Sa field, at least meron kang mga 1 foot na long Na gali halaman? Oo, halaman. Pwede na? Pwede na. Mga ilang dahon? Siguro mga 6 o 5. 6. Okay. At anong ginagawa nyo? Ano yan, Anet? Ako po ay naglalagay ng lupa. Nagpapatig po ako para sa tatamnan ng saging na galing sa box. Ang galing naman yan. Tipid na tipid sa pagsasalita. Okay, so tinanim na natin yan. Okay na to. At ito ba, kapag nilagay na natin dyan, mga ilang araw natin pwedeng makita yung ganong kalaki? Mga siguro 2 weeks. 2 weeks, pwede na. Madali nang tumubo. Opo. Okay, kabayan ko, si Anet at saka si Ruth, kasama po natin dito sa ating pagtatanim ng mga saging na kagaya po ng latundan, lakatan at saka ng saba. Ang sabi nila, marami raw, malakas daw ang demand ng saba. Opo. Okay, at kung talagang tutusin, gaano karaming mapuproduce ko kung talagang pagsisikapan natin dito sa, pwede ba 100,000 sa tissue culture? Pwede naman. Pwede, kung gaano karaming demand. Opo. Sa Mindanao daw? Sa Mindanao. Taga Mindanao ka? Yes. Marami ron? Marami. Saging kabayan, may kita at may bigay na kasiyahan sa mga magtatanim. Maganda pa para sa ating kalusugan at kapaligiran. Dito po sa ating palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamayang kaunti, saging pa rin ang ating pag-uukulan ng pansin. Kakaibang uri naman kabayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491.
Kabayan, ayon sa mga dalubhasa sa kalusugan, 2 saging lamang sa isang araw ay may supply na kayo ng maraming bitamina at mineral sa ating katawan. Laban sa ilang sakit. Nagpapalakas ng katawan para sa mga sports hobbyists. Mahusay sa sikmura at panunaw, kabayan. Magandang tulong sa pagtulog ng isang tao at marami pang ibang maibibigay. Saging iyan, kabayan. Iba't ibang uri. Okay, kabayan, muli po naming inihahatid sa inyo ang ating palatuntunang ating alamin. Ano po? At narito po tayo sa isang kahanga-hangang isang uri po ng saging, kabayan. At kung mapapansin po ninyo, ito po ay kakaiba talaga at pambihira na hindi po nakikita sa Pilipinas, kabayan. Ano ha? Nelson, Jolly, okay ba? Parang, ano sabi nung matanda sa atin? Ang ano daw niyan, mga 1,000. 1,000. Pero sa tingin ko, hindi lang 1,000 yan eh. Bakit ka mo? Nakita mo naman Ito. pa ng puso niya eh. Hanggang ngayon Ang puso niya ganito. Tapos, bawat isang lugar, lalaki pa yan. Hindi, ito. Tigatlo. 1, 2, 3. Tatlo. Tapos, ang bilang natin, 20 yung papataas. 20 na. So, 20 times 3. 60 na piling. Ano nga ang piling sa Bicol? Piling din. Hindi, sir. Hindi, ano? Ano sa Bicol yan? Piling. Piling ha? Kayo, ano sa piling sa inyo? Saging? Yung piling na ganon. Piling din. Hindi, may tawag diyan eh. Hindi mo alam. Nalipatan ko na eh. Nalipatan mo na, okay. Bicol, sir, sapad. Sapad. So, 3 sapad. Opo. 3 piling, kabayan, 20 yung pataas. So, 60. Ilan ang fingers niyan? Ilan daliri na bawat isa? Bali, may 18, may 20. Ito? Oo. Aba, 20 times 60. Kaya mga, 1,200. Mahina sa bilang ito, pare ha. 1,200. So, tama yun. Lagpas, Lagpas siya. Lagpas, kabayan ko. Lagpas po sa 1,000 at sabi po nila, kung hindi lamang po ito na palaki ng gusto, dahilan sa tinambakan ng tinambakan ng materials na organic material na galing po sa biogas. Ano po? At nakita po ninyo, yung po mga biogas na yan, biogas yan, yan po. At kung hindi nalagyan ng materials na galing sa biogas, hindi gaanong lalaki, na parang saba, ito raw ay sayad sa lupa. Sayad sa lupa, Sayad sa lupa. Pinuntahan natin nung sabi nung mayroong kaibigan natin doon. Maliit lang na puno to eh. Ito nagtaka ko kung bakit lumaki ng gusto. Dahil siguro dong sa biogas. Sa biogas. Pero ito ba, may pag-asa pang to? Meron pa pag-asa. Meron pa yan. Ha? Ganon? Paano hihinto yan? Ano sabi ni Dennis? Isang buwan. Hindi, isang buwan. Isang taon daw abot ha. Ito, gano'n pa karami ilalabas niyan? Siguro sir, naubos pa yung maliit na lang yung titira nito bago tigil ang pumunga yan. Pero meron pa yan? Meron pa Marami yan, sir. pa Ito pa eh. Okay, kabayan. 1,000 fingers na saging. Pero ito po, lumagpas na po ng 1,200, kabayan ko. Isang kahanga-hanga at pambihirang uri po ng prutas na matatagpuan po ninyo sa palatuntunang ating alamin. Saging, kabayan. Kahit sa bakuran, pwedeng itanim. Magparami po kayo, kabayan, at makinabang sa mga biyaya na bigay ng nasabing halaman. Mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Okay, kabayan, mamaya sa ating pagpapatuloy, mga karagdagang kaalaman ukol sa mga naipakikita po namin sa palatuntunang ating alamin.
sa pananakahan, pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan. Kabayan, ang mga ito ay bahagi ng mga naipalabas na po ng ating palatuntunan sa mga nakalipas na panahon. May kaukulang karagdagang kaalaman para sa inyong kapakinabangan. Mamaya kabayan, sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay kabayan, karagdagang kaalaman at sagot sa mga tanong at problema ng mga nagtatanim ng mangga. Ganon din sa ibang gustong malaman kung ano ang nangyayari sa mga puno at bunga kapag tag-ulan, sa pamumulaklak, sa pag-aalaga at sa pag-ani ng mangga. Mula po sa manggahan ng ating alamin sa Demo Farm Kabayan na naipakita po natin ilang taon na ang nakalilipas. Tayo po kabayan, balik tanaw at narito ang kasagutan sa mga tanong na ating tinanggap. Panoorin at pakinggan kabayan. Hoy, yung ating mga yung ating mga nagtatanim ng mangga, siyempre nahihirapan sila, nagtatanim sila, no? At nangungontrata sila ng mga kagaya mo. Ano ang bentahin nito sa mga nagtatanim? Maganda ba? Maganda ho ang magtanim ng mangga talaga. Hindi, ibig sabihin, nagpartihan kayo, no? Okay ba sa kanya yun? Hindi ba siya talo? At ang panalo lamang yung mga nagbobomba at umaani? Hindi po. Sadya po na sa parehas lang po. Parehas lang po. Nasa inyo ang gastos? Opo. Anong mga gastos? Ay, umpisa lang po pag-spray natin tapos yung sa gamot, yung tao. Siyempre yung tao natin may sweldo yan. Lahat po ng nagalaw dito may sweldo yan. Tapos yung gamot natin napakasobra ng mahal. Mahal na ngayon. Tapos pinapakain mo mga tao? Opo, libre pagkain. Mga ilang tao sa ganitong klase, kalaking halamanan ang pwedeng makatulong mo? Pag nag-spray po kami 6 na tao. Ganon. Opo. Pagka umaani? Kami po ay 24. 24. Mga ilang araw inaani itong ganitong karaming mga puno? Siguro po wag lang tayo abalahin ng ulan, mga 3 to 4 days. 3 to 4 days. Opo. Teka muna, may nabanggit mo ulan. Sabi nila, pagka raw nabasa ang mangga habang inaani, hindi maganda. Hindi nga po. Anong nangyayari? Nagpapasapa-sapa po itong ating mangga. Ganun ba yun? Pagdating po sa dalahan natin, reject na siya. Nire-reject. Tapos, meron pang isang tanong sa ating programa rito, Mando. Sabi nila, naku, yung isang nagtanim, hinugasan yung mga mangga bago idalhin sa palengke. Ano ang problema rito? Ay di siguro nga po yung kagaya nating yung sa flower po ba yung hindi yung yung mangga ito, no? Sabi nung bumili, wag ninyong huhugasan ng mangga. Bakit? Hindi na nga po pwede sa dalahan yung pag hinugasan ng mangga. Opo. Gusto ko kasi malinis. Ay kaso lang pag nahinog yun, bulok na siya. Ganon. Talagang kaya pala iniiwasan nyo ang mabasa ang ulan. Ngayon, umulan, halimbawa, nasa puno pa, hindi ba problema yan? Hindi po problema pag nasa puno pa. Okay. Patutuyuin natin siya bago natin anihin. Anihin, okay. Naku, mga ilang taong ka nang, ikaw ba, bukod doon sa 6 na taon na pagbobomba mo at paanggaani, meron ka na bang karanasan nung una pang habang bata ka pa? Ay meron po, nung uso pa po ay wala pa ng mga spray niyan mga pausok ba dito sa bukid, pausok. Ganun lang po.
pag nakapagpabulaklak tayo ng pausok, wala na tayong problema, pipi yung may maaanit tayo. Okay, may isang tanong pa, pare ko, pinadala sa ating alamin, ano ha? At sabi nila, mas mahusay daw ang pausok kesa sa pabulaklak. Ay siguro nga po yung mas mahusay ang pausok. Bakit? Wala po tayong gagastusin na... Hindi, ibig sabihin sa klase ng mangga. Mas makinis po siya. Pagkapausok? Ano kaya sa palagay mo ang dahilan? Ayan po dahil po yung mga maninira, pag nausukan at nalayo na siya. Yung mga sinasabi ng mga matatanda at saka yung kaugalian nyo ngayon at manang natutunan mo, meron bang pagkakaiba, Mando? Ay siguro po ay malaki po ang pagkakaiba noon kaysa sa ngayon. Ganoon? Opo. Dahil po nung una, yung sa matatanda nga po nung sa una, wala po tayong ginagamit na mga gamot na ganyan. Puro punong kahoy lang, didikitan natin, pausok lang po. Sa ngayon po, puro gastos. Bili tayo ng gamot, pati tao, wala tayong mausap kundi susweldohan. Kaya po malaki ang pagkakaiba noon kaysa ngayon. Sa ano naman, dito sa mga pagbebenta ng mga mangga, sa pagbebenta, sino nagbebenta sa inyo? Yung ating kapartner o ikaw? Yung pong aking... Yung partner mo? Opo. Pagkatapos, ano ito? Sa isang bentahan lamang, sa isang lugar o may talagang may pinagdadalhan? May pinagdadalhan po siya talaga na ang istakan po niya ay sa Bulacan. Diretso po ng Cebu. Mismo doon sa gilingan ito, sa gawa ng juice. Ginu-juice ito? Opo. Yung pong nabibili natin sa ngayon na mga minggutang, na gano'n, ito na po yun. Yan na yan? Opo. Pero pahihinugin pa? Hindi po naman mismong hinog siya. Yung pwede siyang pisain ng gilingan. Ganon? Opo. Pwede yung mango, yung hilaw na mangga juice, at saka yung hinog na mangga juice. Ganon? Opo, pwede. Kaya mo na, sir, napag-uusapan yung mga juice na yan sa pagbebenta nito. Sabi mo, pahihinugin mo na. Meron ka bang maituturo para, berde pa ito, di ba? Opo. Paano natin, may mga tinuturo yung mga matatanda na para magmukhang hinog ang mangga natin, nagiging dilaw. Anong maituturo mo para ito ay mapadilaw natin? May nabibili po tayo na sadyang, kung tawagin dito sa Batas, kalburo. Kalburo? Opo, na pampahinog talaga nito. Oo. Yun po ay... Gano'ng karami ilalagay? Sa isang, ganito po, sa isang kaing, mga kalahating kilo. Kalahating kilo? Opo. Tapos talagang maninilaw siya? Opo, palagyan po natin ito mga 3 araw, tapos pagka 3 araw, lalagyan natin siya ng kalburo. Okay. 5 araw siya. Teka muna, 3 araw mo nang nakahimpil siya dyan. Opo. Pagkatapos, after 3 days, at saka natin lalagyan ng kalburo. Opo. Saan natin ilalagay? Sa kaing po, kahit po dito, sa ganito, balutan nyo siya ng dyaryo. Okay. Tapos yung kalburo sa ilalim. Sa ilalim? Opo, patasan nyo nito ng mangga. Sa gitna, isa pa ulit. May kalburo pa ulit. Opo. Tapos yun. Pagka puno na, taklob nyo lang ng hindi makakasingaw siya. Para maninilaw. Para opo. Pero hindi pa hinog yun. Mga maghapon lang po pwede nang kainin. Pero ganon. Ibig sabihin kapag napahinog na natin siya ng kalburo, pwede nang kainin. Mga isang araw lang po. Okay. One final question, Mando. Ang sabi nila, ang pagka nagpapahinog ng mangga, kumuha ka lamang ng dahon ng kakawate, pagkatapos balutan mo ng kakawate, ilagay mo sa isang lalagyan, sa isang kahon, sa isang bayong, maninilaw na rin. Pwede po yun. Pwede? Pwede po. Kaya lang matagal. Matagal yun. Mga ilang araw yun? Siguro po mga 1 linggo o 7 days, gano'n. Pero nakakasiguro ka namang walang kimikal, ano? Opo. Sigurado po walang. Ang tamis, pareho rin ba? Parehas lang po. Bakit ang sabi nila, kapag ka ang mga manggang kalabaw, hilaw, napakaasim, pero pagka nahinog na matamis? Mas matamis po ang kalabaw pag talagang hinog na. Yung singkad talaga ang kulang niya. Ganon? Opo. Anong ibig sabihin singkad? Kagaya po nito, ito'y kulang pa po sa 4 months, 120 days. Ito po pwedeng mahinog siya, kaya lang medyo ang pakilasan natin ay hindi yung tunay na matamis. Pero matamis siya, kaya lang may kahalong asim. Pero mapapatamis din naman. Opo. Pero dapat bakit hindi natin kukunin ng talagang gustong-gustong 4 na buwan? Ay, kaya nga po ang ating iniiwasan po itong fruit fly, ulan. Opo. Para makaligtas ka na. Opo. Parehas lang po tayo makakaligtas kayo at saka kaming mga kapital, parehas tayo makakakuha ng kaunting kita.
Kabayan, yan po ang kasagutan natin sa mga kahilingan sa ating programa sa pagtatanim ng mangga. Sana po makatulong din sa ibang may balak magtanim ng puno ng mangga. Yan po'y balik tanaw natin sa ating palatuntunang ating alamin at bahagi po ng ating dagdag kaalaman. Incidentally, kabayan, sa ating alamin nagsimula ang mga salitang balik tanaw noong pa bang 1980s nang magsimula po tayo sa telebisyon. Okay kabayan, balik tanaw ng palatuntunang ating alamin sa ating dagdag kaalaman. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, sa ating pagpapatuloy, kamatis naman ang ating pag-uukulan ng pansin. Tomatoes kabayan, pagkalipas lamang ng ilang minuto. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn: morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Kamatis, tomatoes kabayan. Isang uri ng halamang maituturing na gulay at prutas, mayaman sa bitamina at mineral. Nitong huli, pinalakas ng natuklasang lycopene na mahusay daw sa kalusugan ng tao. May kasabihang kung walang kamatis sa tahanan, kulang ang pangsahog. Walang sausawan, walang panggisa, wala ring ensalada. Kung walang kamatis, kulang ang atsara, walang sarsa, at lalong walang makagagawa ng ketchup na buhat sa kamatis. Well, ang ibang ketchup na may ibang sangkap, that's a different story. Ang kamatis kabayan ay makakain din ng hilaw, lalong-lalo na ang manibalang. Sinabi ng mga dalubhasa na ang hilaw na kamatis ay higit na may vitamin C at ibang mineral. Ang halamang prutas na ito kabayan ay hindi mahirap na itanim at patubuin. Kahit na anong lupa, mula sa clay soil, sandy loamy at sandy soil. Pero kailangan ito ang mainit na panahon. Kaya't ang pangkaraniwang pagtatanim ay sa mga buwan ng Nobyembre hanggang Enero o kaya'y sa panahon ng tag-init. Kaya naman kabayan, dagsa ang kamatis sa mga panahong ito. Kaya't tinuklas ng mga dalubhasa ang off-season tomatoes kabayan, sa panahon ng tag-ulan. Successful, tagumpay kabayan? Parang hindi pa rin. Kailangan pa rin ang pananggalang sa ulan. Pero kabayan, may solusyon sa panahon ng tag-ulan. Kailangang nakaangat ang plots ninyo at kailangan ninyong maglagay ng pinong net sa ibabaw ng halaman. Dapat naka-seedbed muna ang buto. Pagkatapos na ito'y tumubo at magkaroon ng ilang dahon, pwede nang ilipat sa taniman. Kadante, paano po ang pagtatanim? Pagka tumutubo na po ang kamatis, ano ang dapat na pakatandaan ng isang naghahalaman? Tungkol sa pagtatanim ng kamatis, kung gusto niyo ang lalong-lalo na sa seed production, kung for seed production purposes ang kinakailangan na, ay kailangan lamang tayo mag-maintain ng 2 lateral branches para ang bunga ng seeds ay talagang quality. Pagka po sa fruit production naman? Fruit production naman, pwede na nating wag na tayo mag-pruning. Kaya lamang, kailangan natin ng trellis o support sa isang halaman para hindi bumagsak ang puno ng kamatis. Dahil pag namulaklak yan at namunga, babagsak. Ang tendency ng puno ay mabigat ang bunga.
Kamatis Kabayan may bigay na biyaya sa ating kalusugan at magandang pananim na panghanap buhay. Mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. More corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Kabayan, palagian nating ipinapaalala sa ating programa ang mga seminar na maaaring kapulutan ninyo ng mga kaalaman na magagamit naman sa pagtatayo ng mga negosyo o kaya'y hanap buhay. Mga kaalamang handog ng mga dalubhasa na kaugnay ng ating palatuntunan sa GSK. Tulad ng isang sample ng seminar na ating ipakikita, kabayan. TVP, isolate carrageenan. Tapos yung natin, seasonings, pangatlo, curing mix, extenders, seasonings. Ang seasonings yun yung mga pampasarap na. Andun na lahat yung asukal. Tayo naghahalo ng lumpiang Shanghai, di ba? Isang planggana lang tayo. Ngayon, gagamit tayo 3 planggana. 3 container. Hiwa-hiwalay po siya. So, ang natin una, C1. So, dapat po lahat nakasukat. Hindi po ba sinisip yan? 1 table, phosphate. Kaya man pag gumawa kayo pang bahay, sunod-sunod nyo siya para hindi magulo. Tapos, pag may ingredients kayo, kailangan ng lalagyan nyo malabo. Hindi yung transparent kasi maano sa sunlight, madaling ano. Tsaka ingredients natin, good for 2 years ang expiration, huwag lang mabasa. Isang gano'n lang. Pwede din half lang, ma'am, pag commercial, para makadalawa ka. Yan, chorizo. Sunod-sunod mo na lang siya, ma'am. Chorizo. Pickle release, yung parang tatad. Pickle release. Onion. Chop. Fresh. Tapos, yan. Footlong or Vienna sausage. Mas maganda footlong po. Carrots. Kung mura po carrots, damihan nyo pwede lang. Hindi naman magbabago lasa niya. Kasi naman yan. Tapos, ito po maganda. Green and red para pag inano mo siya, in-slice, maganda. Tsaka pag mura. Tapos raisin. Yan, kompleto na carrots. Bell pepper, cheese. Ito cheese. Cheese. Ay, idagdag niyo po, meat enhancer, 1/2 teaspoon. Kabayan, kung may nagugustuhan kayong seminar na pwedeng salihan, tawag lamang po kayo sa GSK ng ating alamin. Marami kayong mapagpipilian. Kaya tawag na, kabayan. Gabayan sa Kabuhayan ng ating palatuntunan. The Filipino local flavor
never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, ipagpapatuloy po natin ang ilang kaalaman. Extension Service kabayan pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Alam po ninyo kabayan na pag-uusapan din lamang ang urban gardening, mayroon ding sistemang pwedeng gayahin sa pag-aalaga naman ng mga hayop at isda. Ngayon, sa buong mundo, nauuso at lumalaki ang mga bilang ng mga taong nag-aalaga ng iba't ibang uri ng isda sa kanilang mga condominium, bahayan o kaya'y sa maliit na espasyong pwedeng paglagakan ng mga pool o kaya naman aquarium. Lagakan ng mga isdang tulad ng ornamental fish o kaya yung mga table fish tulad ng freshwater, tilapia, karpa, pangasius o kaya'y hito. Ilang buwan lamang pwedeng anihin. Sa kabilang dako, lumalaking industriya ngayon ang ukol sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy. Sa Pilipinas, matagal pa para masabi nating maaalis ang malaking bahagi ng alagaan ng mga baboy. Hog raising is a fast-rising agri-industry sa bahaging ito ng Asya. Sa Pilipinas, ganun din. Kung kaya't naririto na ang mga malalaking feeds company sa Asya. Mga breeder farms na nagpapasok ng mga matataas na lahi ng baboy, buhay man o sa pamamagitan ng mga similya. At ito anang mga dalubhasa ang magiging dahilan ng pagtaas ng mga uri at lahi ng baboy sa mga alagaan sa Pilipinas na hinahanap-hanap ng mga nag-aalaga at nais na pumasok sa hog raising. Anong nakikita mong future sa hog raising? Sapagkat sabi nung taga Rizal Tanay, sabi niya, napakaganda na nakikita ko sa hog raising sapagkat nakakasagot sa ekonomiya. Pero ang problema niya, sabi niya, ang nakikita ko yung maraming LGU na tinatanggihan ng pag-aalaga ng baboy dahil sa environment. Pero sabi niya, kung ito'y ma-maintain, malaki raw ang magiging contribution. Tapos, bigla niya sinabi, malaki rin ang kikitain ng mga breeder farm. Well, yung breeder farm talagang dapat kumita yun para masustain yung Biglang kumambyo sa breeder farm. Oo, hindi, pero ang sign ko niya na maganda yung future ng hog raising sa Pilipinas, madaming foreign companies na pumapasok dito, breeding companies na gustong pumasok. Actually, sa akin lang mga 4 o 5 breeding companies na foreigners ang lumalapit sa akin para kumuha ng baboy sa kanila para may promote yung breed nila. On top of that, yung mga American at saka European companies na gumagawa ng mga buildings, madami din yan. Well, hindi naman sila papasok dito kung hindi nila nakikita magandang future. And I've talked with them at sinasabi nila, if we compare Philippines with other Asian countries, mas malaki ang future dito. Pilipinas. So, mas malaki. Ano ito? Are they in partnership with you? Pumapasok sila o gusto nilang magtayo ng sariling breeder farm sa Pilipinas? Merong gustong magtayo ng sariling breeding farm sa Pilipinas. I think dalawa. Ano yan? Threat ba yan sa ating mga local breeder farm kagaya ng John & John Farm? Hindi naman eh. Maganda nga kung madami kasi nga obligado kang magpaganda rin ng alaga mo. Kumbaga tataas mo din yung angkat ng yung technology mo para makapag-compete ka.
Kabayan, sa ating alamin, magsasagawa kami ng mga hog racing seminar sa mga darating na panahon para sa mga nais na pumasok sa nasabing proyekto. Kung kaya't lagi ninyong subaybayan ang ating programang Ating Alamin. Kaya enroll na po kayo, kabayan, para hindi malimutan at mahuli. Hog Racing Seminar mula sa palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Okay, kabayan, sa ating special feature sa araw na ito, ang ating pong kapanalig na si Ginoong Bernie Dizon sa kanyang exotic farm. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Work on corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay, kabayan, sa ating special feature sa araw na ito, muli po nating nakaugnay ang ating kaibigan, ang ating pong kapanalig na si Ginoong Bernie Dizon sa kanyang exotic farm na matatagpuan sa Quezon City, kabayan, sa Parks and Wildlife. Kamakailan ay nakaugnay po natin siya at napag-usapan ang ukol sa mga proyektong kanyang pinangangalagaan. Ang pagtatanim ng mga punong kahoy, mga punong prutas, sa ating pong garden, sa ating pong kapaligiran na makatutulong sa ating magandang kinabukasan, kabayan. Bernie, matagal na tayong hindi nagkita, no? So many years, ano? Pero sa mga nakalipas na taon, ano-anong mga pangyayaring naganap kung ang pag-uusapan natin ay paghahalaman na iyong ipinopropagate sapagkat kilala ka sa propagation ng mga fruit trees, ano? Ano-ano ang mga development na masasabi nating maganda para sa larangan ng pananakahan sa Pilipinas? Ay mula ata 1994 ata Jerry, no, huli tayong magkita 1994. Ito namang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Andito yung ating showcase ngayon. Showcase ng mga exotic fruit trees. Ito po 25 years na ngayon. 25 taon na. At dito ko napatunayan na dito sa lugar na ito walang nabubuhay na puno. Gawa ng adobe eh. Kaya ang ginawa ko yung technology na multiple root stock. Yung ito. Makita nyo, puro 2-3 puno. Na nakapatong lang po ito sa adobe. Nakapatong lang sa adobe. Kaya ang lupa lang nito, mga halos 1 pie lang ang laki. Ang topsoil nito? Topsoil. Na tinambak ko lang eh. Ngayon, ang sikreto po nito, una-una, yung pong superior variety. Yung superior variety, ito po yung idinugtong natin doon sa local variety. Local variety, katulad itong nasa pomelo na ito, Davao Magallanes pomelo. Ang puno po nito, double, triple rootstock. Ang root stock nito galing sa Isabela, Cagayan, yung maasim na pomelo. Tapos kumuha ko ng sayon sa Dizon Farm sa Davao na ito naman idinugtong natin. Kaya ito yung Magallanes Davao pomelo. Na dito po sa wildlife, tuloy-tuloy ang bunga. Tuloy-tuloy po, continuous fruiting. Parang yung sinasabi natin na imported na mangga. Tapos ito po, yung pamumunga nito, sabi nga ng mga nagpupunta rito sa wildlife, hindi ko na inabotang kaben ng walang bunga yung Davao pomelo mo. At kaya yun ang maganda ho doon sa multiple rootstock technology na ginawa din natin kay Ambassador Dading Kuhangko.
na yung kanyang durian sa Negros, tuloy-tuloy po yung bunga. Merong bulaklak, may buko, merong 1 month before ripening at meron ng mahihinog. 4 set po ang bunga. Ito po yung breakthrough natin sa pagtatanim ng mga high value fruits. At dito po sa Luzon, hindi po tayo sumasabay sa Mindanao. Hindi tayo sumasabay sa Calabarzon. Dito po sa wildlife, mula rito sa wildlife, Quezon City, Central Luzon, Ilocos, diyan po ang ang pagbubulaklak po ng mga durian, rambutan, lansones, mangustin, ay buwan po ng Disyembre, Enero. Tingnan mo na. Sinabi mo pagka rootstock, sapagkat rootstock yung mga tanim ko rin, ano? Why is it na yung aking mga pananim sa sa demo farm ng ating palatuntunang ating alamin, regular yung kanyang pamumunga at hindi tuloy-tuloy? Ay gawa nga po ng isa ang puno. Yun na siya. Hindi, ano yan? Multiple rootstock din yun. Ay, kulang naman ng fertilizer. Kulang, kasi una-una, yung superior variety. Susunod po yung technology double rootstock. Then yung huli po, proper nutrition. Proper nutrition. Kung hindi ka nagpapakain, hindi ka rin bibigyan ng anak, kumbaga sa babae. Kaya yung proper nutrition, bago ito mamunga, lalagyan natin ng abono. Yung triple 14 with microelements. Pagka-ani, lalagyan na po agad natin. Pagkatapos nito, pagka namumulaklak na, ang ilalagay na natin nitrogen and potassium, yung 17-0-17. Potassium, potas lang talaga. Nitrogen and potassium. Hindi po pwedeng potassium lang kasi mahihinog yung matamis pero hindi lalaki. Pero yung sinasabi mo na continuous fruiting yan, ano? Pagka ba nakaani, halimbawa, this time, umani ako ng September o kaya October, di ba? Pagkaani niyan, lagyan ko kagad ng abono. Lagyan mo agad ng abono kasi kumbaga sa tao bagong panganak o kumbaga sa baboy bagong panganak, bigyan mo siya ng talagang proper nutrition. Okay, pagka nilagyan mo ng abono, mamumulaklak uli? Pagkaraan ng 2 buwan kasi bago tumalab yung abono 2 months bago tumalab. Tapos ngayon kung ito yung pomelo o kalamansi or any citrus, after 2 months, i-water stress mo. Kahit na ito yung longkor sa lansones, ibig sabihin ng water stress, uhawin mo yung puno. Uhawin mo, ang tendency ng puno ngayon, mag-response. Kasi akala mo pinapatay mo siya Kaya yung puno naman ngayon, mapipilitang magbulaklak, kasi akala niya mamamatay na siya para ma-replenish yung kanyang species. Dito sa longkong lansones, lahat po yun ang ginagawa natin yung water stress. Pero sa rambutan, ganyan din? Rambutan, kusa, basta gawin mong double, triple rootstock, talagang ito namumunga ng mas maaga. Sabihin, mas maaga pero hindi tuloy-tuloy. Pero dito sa wildlife, 3 to 4 set ang bunga. Dito sa wildlife, 3 to 4 set ang bunga. And in Calabarzon, hindi pwede? Pwede rin, kasi gawa ng yung paglalagay natin ng abono. Kasi ang ginagawa sa Calabarzon, pag may bunga na, hahayaan na sa nature, ibibigay na sa kontratista, hindi malalagyan ng 17-0-17 na abono. Kaya nga pag naani na, hindi pa rin lalagyan ng abono. Kaya ang mangyayari doon, hindi na-replenish yung inubos na sustansya ng puno, lalo kung maraming bunga. Kaya ang tawag po doon, biennial fruiting, na pag mabunga ngayon, next year ko konti o kaya nagpapahinga, yun po ang law of nature Kaya para ma-reinforce natin ang nature, gawin natin double, triple. Tapos, hindi ba napupwersa puno? Hindi na pupwersa. Kasi ang puno, pag well-nourished, yung kompleto siya sa pagkain. Para rin tao, pag kompleto sa pagkain, malakas magtrabaho. At saka yun naman pong puno, pag double, triple, yun ang sabi nga natin, pabunga, pampalandi, kung iba dahil bunga siya ng bunga Ito po, kaya bunga ng bunga, kasi double rootstock. Tignan po, double rootstock, plus, lagi ho nilalagyan ng fertilizer. Pero itong, nabanggit mo yung sa mango, chokanan, ano? Na galing dito sa iyo yun? Sa iyo nang galing? Original po, sa ating galing yon. Dala po ito ni Dr. Binay, na nag-PhD sa CLSU. Dinala ito ni Dr. Tito Aguinaldo ng CLSU noong 1997. Kaya yun naman pong puno ng original na chokanan, mango, andito po sa wildlife. Yung original naman na nondok may mango, andun po kay Dr. Aguinaldo. At yung original naman na katimon o yung Golden Queen, andun naman po sa CLSU, yung puno. Paano nakarating sa iyo? Ito po, dala nga yung sayon, yung pandugtong, dala nga ni Dr. Binay na dinala silang dalawa ni Dr. Tito Aguinaldo.
Kasi si Dr. Tito Aguinaldo, si Dr. Binay, talagang parang magkapatid dito na inadapt pa nga ni Dr. Aguinaldo, anak ni Dr. Binay na nag-aral sa CLSU. Kaya lahat ng variety po sa Thailand, dinala nila rito sa Pilipinas pag-asang ito i-adapt ng CLSU. Okay, and when they were able to bring in yung mga klase ng mangga na yan, napunta sa iyo? Sa akin niya ibinigay dahil wala naman nursery si Dr. Aguinaldo, pinapropagate sa akin. And paano naman nakalabas sa ibang lugar? Kuwan po ito sumikat nga itong choka ng mango kasi bunga po ito ng bunga kahit natag-ulan Bunga ng bunga kahit tag-ulan. At ito pong choka ng mango, madali itong pabungahin, spray mo lang ng amino plus, yung amino foliar fertilizer o kaya yung potassium nitrate. Bulaklak agad to kahit na yung talbos niya 1 month or 2 months pa lang. Pero yung manggang kalabaw kasi natin, pag nagtalbos to, yung nagplasing, ibibilang ka ng 7 months. Pero ito pong choka ng mango, pag nagplasing po ito, kasabay na nga yung bulaklak Kaya walang peligro na ito yung mamatay. Kasi ang buhay po ng mangga o ng mga halaman ay magpapalit siya ng dahon. Kasi yung dahon po ang pinakakusina. Yun ang photosynthetic activity niya para mag-produce ng nutrients, ng sustansya para sa bunga, andun po sa dahon. Kaya yung mga manggang kalabaw natin, kaya namamatay, pag hindi na nagpa-plasing, i-spray pa uli ng potassium nitrate. Itong pong choka ng mango, yung magnolia mango kanila, pagka sabay po yung plasing, sabay po yung bulaklak. Okay, kabayan, Dr. Bernie Dizon. Muli po natin siyang makakapiling sa mga darating na araw sa ating palatuntunang ating alamin.